Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapatindig ng inyong balahibo? Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa Sagada kung saan ang mga alamat ng diwata at iba pang nilalang ay buhay na buhay pa rin. Isang estudyante ang naglakbay upang marinig ang mga kwento ng mga residente, ngunit ang kanyang kuryosidad ay nagdala sa kanya sa isang landas na puno ng takot at misteryo. Ano kaya ang mga nakakatakot na nilalang na kanyang nakita at paano siya nakaligtas? Tara, samahan niyo ako at alamin ang buong kwento. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan. Ako po si Ruben. Nakatira ako sa Antipolo at dito ko ginugol ang aking kabataan kasama ang aking pamilya. Lumaki akong mahilig sa mga alamat at kwentong bayan, lalo na yung mga ikinukwento ng aking lola tuwing gabi. Ngayon ay nag-aaral ako sa Universidad ng Pilipinas, kung saan mas lalo akong nahilig sa pag-aaral ng mga sinaunang kwento at alamat. Hindi ko akalain na ang aking hilig sa mga kwentong ito ay magdadala sa akin sa isang kakaibang karanasan na habang buhay kong dadalhin. Nasa silid-aklatan ako ng Universidad ng Pilipinas. Nakaupo sa isang sulok habang binabasa ang isang lumang libro tungkol sa mga alamat ng Pilipinas. Isang araw, lumapit sa akin ang aking propesor at binigyan ako ng isang espesyal na takdang aralin. Kailangan kong mag-interview ng mga tao sa Sagada tungkol sa kanilang mga kwento ng mga diwata at iba pang nilalang. Ruben, alam kong mahilig ka sa mga alamat. Ito ang pagkakataon mo para marinig ang mga tunay na kwento mula sa mga residente ng Sagada, sabi ng propesor, habang inaabot ang mga kagamitan pang-record mula sa National Library. Habang hawak ko ang mga kagamitan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ito na ang pagkakataon kong mapatunayan ang aking sarili bilang isang mananaliksik. Habang naglalakad ako pa uwi, iniisip ko ang mga kwento ng mga diwata na naririnig ko mula sa aking lola noong bata pa ako. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataon na marinig ang mga ito mula sa mga taong nakaranas mismo. Dumating ako sa bahay ng aming pamilya sa Antipolo. Ang bahay ay lumana at punong-puno ng mga alaala ng aking kabataan. Ang amoy ng nilulutong adobo ni nanay ay sumasalubong sa akin habang binubuksan ko ang pinto. Sinimulan kong interviewin ang mga nakatatandang residente. Si Liza, isang matandang babae na may puting buhok, ay nagkwento tungkol sa kanyang kamag-anak na nasaktan matapos hindi sundin ang mga babala ng mga diwata. Habang nagkukwento si Liza, napansin ko ang malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Ruben, huwag kang magbibiro sa mga diwata. Ang pinsan ko hindi nakinig sa mga babala. Isang araw nagising na lang siya na puno ng sugat ang katawan, sabi ni Liza habang nanginginig ang boses. Pagkatapos ng interview, bumalik ako sa aking kwarto at iniisip ang mga kwento ni Liza. Naisip ko kung gaano katotoo ang mga ito at kung gaano kalalim ang paniniwala ng mga tao sa mga diwata. Habang nakahiga ako sa kama, naririnig ko ang mga tunog ng gabi sa labas ng bintana. Pinilit kong matulog pero ang mga kwento ni Liza ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Ano kaya ang tunay na nangyari sa pinsan niya? Sa wakas, nakatulog ako. Pero ang mga panaginip ko ay puno ng mga imahe ng mga diwata at mga sugat. Nang mag-interview ako, nakilala ko ang aking lolo na si Isidro. Matandang lalaki na may kulubot na balat at maputing buhok. Ang kanyang mga mata puno ng alaala ng kanyang kabataan. Ikinuwento niya ang kanyang nakakatakot na karanasan noong bata pa siya. Hindi niya pinakinggan ang babala ng kanyang ina tungkol sa isang landas sa gubat. Ruben, huwag kang pupunta sa landas na iyon. Nakakatakot ang mga nilalang doon, paalala ni Lolo Isidro habang nanginginig ang kanyang kamay. Sa paglalakad niya roon, naramdaman niya ang mabigat na atmosfera at nakita ang mga nilalang na tinawag niyang mga demonyo. Ang kanilang mga mata ay parang apoy na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung saan siya tatakbo.
Nakaligtas siya sa pamamagitan ng paghagis ng mga mumo ng tinapay at pagsuot ng kanyang Amerikana ng baliktad. Pagkatapos natuklasan niya ang mga marka ng kalmot sa kanyang Amerikana. Sa kabila ng mga babala, hindi ko napigilan ang aking kuryosidad at bumalik ako sa landas na iyon. Ang landas ay puno ng mga lumang puno at makakapal na halaman. Habang naglalakad, naririnig ko ang mga kaluskos sa paligid. Naramdaman ko ang biglang lamig ng hangin at ang mga dahon ng puno ay nagdala ng bulong. Sino ka? Ano ang ginagawa mo dito? Narinig kong tanong mula sa kalikasan. Napatigil ako at naghahanap ng pinagmumulan ng boses. Wala akong makita kundi ang mga hugis na nilikha ng dilim. Sa aking paglalakbay nakita ko ang mga nilalang. Si Angelo na yari sa balat ng puno, si Jericho na may mga sangang kahawig ng sungay, at si Efren na binubuo ng lumot at lupa. Ruben, umalis ka na dito. Hindi ka namin gusto rito, babala ni Angelo habang lumalapit sa akin. Tumakbo ako ng mabilis upang makatakas. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis at ang mga paa ko ay halos hindi na sumasayad sa lupa. Sa kabila ng takot at pagod, nakaligtas ako at natagpuan ng mga lokal na residente. Dinala nila ako sa ospital ng Maynila kung saan sinabi sa aking pamilya na ang aking mga sugat ay dulot ng atake ng usa. Habang nagpapagaling ako sa ospital, napansin ko na ang mga sugat ko ay puno ng kakaibang piraso ng halaman at lupa. Ruben, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Tanong ni nanay habang hawak ang aking kamay. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang mga nakita ko sa gubat. Dumating si Lolo Isidro at kita ko sa mukha niya ang matinding pagsisisi. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana ikinuwento sa iyo ang lahat, sabi ni Lolo habang umiiyak. Kulang daw ang mga protektibong handog na dapat sana'y naibigay sa akin. Sa paglipas ng panahon, unti-unti akong gumaling. Ruben, mukhang handa ka nang umuwi, sabi ng doktor habang tinatanggal ang huling benda sa aking braso. Pinauwi na ako ng mga doktor at bumalik ako sa aming bahay sa Antipolo. Pero iba na ang pakiramdam ko. Ang bahay ay mas tahimik kaysa dati. Pagkatapos ng ilang taon, pinag-aaralan ko ang alamat ng Sagada at sumulat ng isang libro na naglalaman ng aking personal na karanasan. Ang bawat pahina ay puno ng mga detalye ng aking paglalakbay at ang mga kwento ng mga diwata. Sa aking pagsusulat, naririnig ko ang tawanan ng mga nilalang sa gubat at kung minsan ay nakikita ko ang mga labi ng aking karanasan sa pintuan ng aking bahay. Ang mga tunog at imahe ay bumabalik sa akin. Sana ang aking pagkukwento ay magpapalubag sa mga diwata at magbibigay ng babala sa mga susunod pang henerasyon, sabi ko sa aking sarili habang isinusulat ang huling pahina ng aking libro. Natapos ko ang aking libro at inilagay ito sa isang estante sa aking silid-aklatan. Ang kwento ng Sagada ay hindi na lamang alamat, kundi isang bahagi na ng aking buhay. Mga kaibigan, natutunan natin na ang kuryosidad ay maaaring magdala ng takot at panganib. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa muli at ingat sa mga diwata sa dilim.